Yung huling update natin sa lokasyon nitong si Bagyong Tino, ito ay nasa layong 490 kilometers west-northwest ng Pag-asa Island, Kalayaan, Palawan. Ito ay may epekto, pero indirectly na lang. Yung trough o yung buntot na lang niya, yung nakaka-apekto dito sa Palawan at ganoon din naman sa probinsya ng Tawi-Tawi. Ibig sabihin, nandun pa rin yung tsansa ng mga pagulan na posibleng maranasan natin doon sa binanggit natin na probinsya. Sa Palawan po yan at sa Tawi-Tawi. Patungkol naman sa isa pang bagyo na ating minomonitor, sa kasalukuyan ito ay nananatiling tropical storm. Pero kung papansinin natin yung lawak ng kaulapan na may kaugnayan dito sa bagyong si Fungwong, ay malawak po ito. Umaabot ito ng 700 kilometers mula sa sentro. At nakikita natin sa ating analysis na sa mga susunod na oras o araw ay bahagya itong liliit. Habang ito ay mas nag-i-intensify pa. Pero eventually ay mamuli itong lalawak kapag ito ay naging super typhoon na. So, generally, nakikita rin natin na yung magiging movement niya ay pa-northwest papalapit dito sa Luzon. Pero sa kasalukuyan, yung kanyang pagkilos ay quasi-stationary. Ito po yung letters dito. At ibig pong sabihin yan ay hindi ito talagang kumikilos at almost na nandito lamang siya sa kanyang lokasyon. Isa sa mga nagko-contribute dun sa pagbagal ng kanyang paggalaw ay yung high pressure system na nasa northern part ng Pilipinas. Itong minomonitor natin na tropical storm ay nasa layong 1,660 kilometers east ng northeastern Mindanao. At dito sa ating forecast track, patungkol dito kay sa magiging bagyong si Juan, bago ito pumasok ng Philippine Area of Responsibility, ay mag-i-intensify pa ito into typhoon category. At pagpasok niya ng PAR by Friday night o kaya naman ay Sabado ng umaga, ito ay mas lalakas pa at aabot ito ng super typhoon.